Mga artistang na ano sa pera, di ba? Oo. Actually, nung kinukwento ko nga na nung binakita sa akin ni Miss Bell yung kontrata, yun yung kasagsagan talaga na maraming mga issue sa mga artista. So, ang ginawa ko, Miss Bell, sorry ha, sabi ko, kailangan ko muna ipa-double check. Although na nakita ko naman yung kontrata, it was a safe contract, wala naman akong issue. But I just had to ask a lawyer. Tapos yung lawyer, bilang friend ko din, sabi niya, dinagdagan niya ng marami ring mga clauses. Tapos nung pinakita ko naman kay Miss Bell, hindi naman niya pinalitan, sabi niya, go lang. Pero hindi ka pa man naman na biktima sa mga gano'n? Well, hindi ako naging biktima na siya, but nagkaroon ako ng problema 12 years ago nung mayroong isang bangko na nagsara. Na I lost $1 million that time. So, yun lang yung natatandaan ko na hard lesson learned. Oo, kasi ano yun eh. Ano ba yung bangko mo? Ako, pwede ko ba sabihin? Rural Bank of ano ba to? Actually, hindi siya sikat na bank. Hindi siya sikat na bank. Ang history nun, bago lang ako DJ. Tapos, syempre wala ka pa naman pera, kailangan ko ng checking account. Tapos, yung radio station nasa taas, yung bangko nasa baba. Listener ko yung manager. So, nabigyan niya ako ng checking account kasi kailangan kong mag-down sa isang condo. Tapos, parang feeling ko ito sa Lucky Bank. So, lahat ng pera ko, hindi naman lahat, yung mga checks ko from TV5 dati, ganyan, doon ko pinapadeposit. Tapos, pag nag-good na yung check, tinatransfer ko sa ibang bank. So, nagkataon, ang dami na ipon ng mga checks, doon ko pinalagay. Tapos, parang nakalimutan mo na siya, na hindi mo na-transfer. Tapos, after 2 weeks, hindi dati nakalimutan i-transfer. Hindi, kasi alam ko naman nandun sa bangko, di ba? Safe, akala mo safe. Safe naman siya. Tapos, 2 weeks later, nasa radio show ako, sa Twitter, uso-uso yung Twitter, sabi na, kinuha na ng PDIC yung bank na yon. Kumbaga, na sila na... Ikaw pa yung una nakabasa. Ako pa yung una nakabasa, pero parang feeling ko chismis. Sabi nung friend ko, na banker, anuhin mo, kunin mo na, i-withdraw mo na. So, ang bakla, sabi ko doon sa radio station, sa technician, patugtugan mo ang show. Di ba, pwede naman yun, di ba? Run for my money. Kasi malapit yung radio station na, pero lumipat ako na radio station. So anyway, kailangan ko takbuhin. Pag takbo ko doon, nakasara na. Tapos andun na yung mga PDIC. Kilala ko yung guard. May ko, kuya, pasukin mo ko. Tapos nanginginig talaga ako. Di pagpasok ko gano'n, deadma, kumukuha ko ng withdrawal slip. Kunwari, wala akong di gano'n. Tapos lumapit sa akin yung PDIC. Tapos sabi niya sa akin, sir, sorry po, hindi na pwede mag-withdraw. Alam mo talaga sinabi ko, pwede bang kahit ako na lang? Kasi nga, nasa isip ko may 1 point something doon. Tapos, wala na, hindi na ko siya nakuha. Kasi parang, di ba, ang PDIC is, nung time na yun kasi I think kayo in-increase na 500,000 lang. So for example, your money there is 1.5. For example, ako 1.5. 500 lang nakuha ko. Yung 1, goodbye. So, sobra talaga akong na-trauma talaga ako, tsaka sobra akong nalungkot, nagalit, anything. Wala na. So, yun lang yun naman yung naalala ko na when it comes to money, yun. Kaya, yun, lesson learned, hindi ka dapat maglagay ng isang bulto sa isang bank. I-distribute. Pero ngayon, tumaas na yung insured money, I think. Parang may nakita kong parang 1M na. Pero hindi na nag-exist yung bangko na yan? Hindi na kasi talagang nagsara siya. Tsaka hindi siya, walang announcement daw talaga yung gano'n. So hindi sinasabi, magsasara na kami. Walang gano'n. Talagang... Kung ano yung huli mong endorsement na natatandaan mo? Huli kong endorsement? Wait, lagi naman ako may endorsement. May mga salon, mga dental clinic. Well, naging endorser ako ng Smart, ng Mega Sardines. Yan yung mga major na mga endorsement ko dati. And then, Saridon, yung sakit ng ulo, yung mga ganyan. So ngayon, ito yung major mo. Financial na, correct. Ano pa advice pwede mo mag-give sa mga tao? Ito nga, syempre, yung baliban dun sa sinabi ko na you distribute your money na para alam mo kung ano lang yung insured amount para lang sigurado ka, just in case may mangyari, may ibabalik sa iyo yung pera. And then meron akong nakuwang this is very energy thing. May natutunan ako kay Miss Bell na way. Parang sinasabi niya sa akin, kasi di ba tayo, yung mga bills, yung mga resibo ng bills, we keep them. Parang file mo siya. Si Miss Bell, sinasabi niya sa akin, pagka mga after 3 months, 2 months, tapon mo na siya.
pero siyang energy thing na parang nag-attract pa rin daw yon ng ano, mas maganda daw na itapon mo na para mas maganda ang pasok ng pera. So yun lang, parang ako Kailangan bayaran. Siyempre dapat bayaran kasi ano na yun, resibo na yun. Matapos mo bayaran, Move on ka na. move on ka na. Kasi nagpa-pile up daw yun. Tsaka nakaka-attract daw yun ng more utang or more bills. So ako, it's more of energy thing na, well, it doesn't hurt kasi ano mo lang naman, itatatapon mo. So i-record mo lang yung mga reference number, etc. May lawyer ka na retainer. Kasi di ba, syempre, Meron akong friend na, in fairness, ang dami kong friends na lawyer, thank you. Kasi nangarap ako maging lawyer dati. So yung mga kabatch ko, some of them, most of them, kasi naging active akong student leader ng college. So yung mga kapartido ko nung college, UST, mga lawyers sila, mga judge, mga ganyan. So isang chemical lang, nakakakuha naman ako ng reply, kung meron akong gusto i-consult, or protected. Pinifriend ko ang mga lawyers. Kailangan ganun pala. Oo. Di kasi naging presidente ako ng council eh. So yung mga naging UST, so yung mga iba doon, actually marami sa kanila lawyers and mga judge na, ganyan. So saan mo in-invest yung money mo ngayon? Dito lang. Kasi ano yung financial boost, parang Ah. so iniisip ko, wow. So Pwede ko ba ano sabihin yung to? Hindi ako. Basta legal. Basta legal. Sinasabi sa akin ni Miss Beller, calculated risk. Lagi, dapat. Hindi yung wag yung talaga todo-todo. Lalo na kung meron kang mga binabayaran o meron kang, di ba, may mga responsibility ka. So ako, calculated lang naman din yung mga ano ko. Siguro pwede ko lang sabihin, marami akong na-invest na mga painting, ganyan. Uy, natutulong kaya kay MVP. Oo. Yung mga painting. Kasi dati sa office na sa Hong Kong, ang dami yung painting. Tapos kinausap ko si MVP, sabi ko, sir, ano yung mga painting dyan na keme-keme? So sinabi naman niya sa akin. So, natatandaan ko noon, kumuha ko ng mga small version ng mga sinabi sa akin ni MVP na. Pero syempre small kasi sa kanya mga plywood size. Mga artist. So ako, bumili lang ako ng mga small size. So, in fairness, napakinabangan ko na yan, nung pandemya, dami ko na benta. Talaga? Oo, totoo yan. Wow. Sa art. Kaya gumagawa na rin ako ng sarili kong art. Ay, wow. Kaya painter ka na rin. Correct. Kasi nga nakita ko, magandang investment. Yun. Thank you. Thank you. Salamat naman sa inyo. Ha? Hindi mo sa mga boy. Sa mga boys? Hindi pa ako nag-invest sa mga Kaya, boys. hindi ka naman nahumaling. Sa mga boys? Oo. Ayoko Question siya. Oo nga, tama. Oo.